family who would proportion doubles Lusa Sani, Rosalina Maglala, Marilyn Coralay, Antonio Castaneda, Jerry Chango, at Mr. and Mrs. Erwin Sandaos Juan and family. Para naman sa nakatamang kaibigan, Nina Sonia Velasco, Esther Javier, Gina Morales Reyes, Mirna Javier at Ana Sergio House. Para sa ating mga kapatid na may naramdaman, lalo-lalo na sa mga video Mahinos, Samson Lugan, Hasning Ana, Shirley Samson at Joshua Javier. Para naman sa mga kaluluwa ni Pope Francis sa Holy Father, Jesus Emilio Lucas, Vicky Velasco, Benjamin Balaura, Martin Enrique Segundo, Fidelino Segundo, Joey de la Frada, Jose Alicia de la Frada, Mila Plaza Lopez, Edwin Castaneda, Paulina Lazo Sandrada, Nicole Sotis Aguilera, Benito de Lisa, Pilar Fina, Rodriguez Luas, Leonardo Ortega, Denisa Barbon Mokini, Alicia Villanueva Cruz, Roberta Anuero, Nina de la Cruz, Alex M. Alo Sr., Mama M. Alo, Bernie G. Villardo, Gloria P. Villardo, Africa Salonga, Concepcion Emmanuel Maray Jr., Bella Rivera, Francisco Enrique Lopez, Robert Leonardo Osorio, Francisco Salmar Dalme, Jennifer Bartolome, Hermina Teresita Sergio, Robertson Sala, Catalina Duval, Araceli Vidal Guzman, Maria Estelani Pili, Virgilio and Elisa Plana, Teofila, Edwin Mercado, Tija and Jacqueline Martinez Sr., at lahat ng kaluluwa sa pagbato. Magsitayo tayo sa wabay sa pamamahala.
kapistahan ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. Ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na mag-anak ngayong Kapuskuhan ay nagpapaalala sa atin na isinilang ang tagapagligtas sa isang mag-anak. Nawa ang lahat ng mga mag-anak sa buong daigdig ay basbasan ng Panginoong Jesus na siya ay isinilang sa pamilya ng isang katauhan. Kaya mga kapatid, ganunin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ako sa mga Panginoon ng Diyos at sa iyong mga kapatid. Maluha ang mga kasala sa isip, sa lahat, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasako ko sa kalabing may pahiya sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa iyong mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
pinagkalooban mo kami ng mulirang buwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya ay agad dinigin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalinga sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang lulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nalalaman na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalakas-takanin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay hindi makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalam na alikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya pagkulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asawa'y parang bumas na babunga, bagong talim na olibo sa may ulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinumang kung ang Diyos buong pusong susubin, buhay niya ay uunlad at laging magpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na tao may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, kayo'y hinilang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghaliin ninyo sa inyong puso ang kapayapang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual
mo sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa pamamagitan niyan, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasangko kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka maghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ka. Kapayapaan ng Kristo at salita ng totoo, nawa ay manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon, hanggat hindi ko sinasabi sa inyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose, at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya, iniuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahanini ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazareth sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawagin Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin para sa Kristo. Magsuko ka. Mga kapatid, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking parokya ang San Bartolome de Malabon. Nagagala kami nakakasama kayo sa banal na misang ito sa kapistahan ng banal na mag-anak na sina Jesus. Binabasbasan ng Diyos ang kalagayan ng bawat pamilya. Sa pagdiriwang natin ng
Jesus, Maria at Jose, binabasbasan ng Diyos ang kalagayan ng tao na mapabilang sa isang pamilya, sa isang mag-anak. Ang tao ay hindi nilikha ng Diyos na mag-isa lamang. Ang tao ay nilikha ng Diyos upang mapabilang, upang makasama sa isang pamayanan. Simula sa munting pamayanan, sa pamayanan ng mag-anak. Yan ho ang ating unang pagdinilay na nais kong bigyang pansin. Ang tunay na kahulugan ng isang pamilya ay ang pagiging kabilang, pagiging kasapi sa ating pangalawang pagbasa. Yan ho ang maalala ni San Pablo na tayong lahat ay itinalaga ng Diyos at minamahal ng Panginoon. Kaya ang paanyaya sa atin ay panghawakan at magmahalan tulad ng pag-ibig ng Diyos. Dahil ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Nilikha tayo hindi upang na dulot ng Panginoon. Kaya sa mga tuwid, ang tunay na pagkakaisa ay ang pagiging kabilang ng bawat isa. Pagiging kabahagi. Ang bawat isa sa pamilya ay pinapahalagahan hindi dahil sa kanilang pakinabang, kundi dahil sila ay tinatanggap at minamahal. Paano matututong magmahal ang isang tao sa kanyang bayan, sa kanyang pamayanan, kung sa mismong pamilya niya ay hindi siya tanggap? Kung sa mismong pamilya niya ay hindi siya kabilang? Kaya realidad na kinakaharap natin, may mga pamilya, may mga tao na mas pinipili pa ang mga kaibigan, ang mga kabarkada, ang mga tropa. Dahil di sa mga tao ito, sila ay tanggap, sila ay kabilang, hindi sa kanilang pamilya. Yan ang unang katangian na dapat natin tandaan bilang mag-anak. Kabilang ka, tanggap ka, dahil mahal ka. Pangalawang paanyaya, mga kapatid, para sa atin, ang isang pamilya, ang isang mag-anak, tinutuluan tayo sa pananagutan. The family teaches us commitment. Isa ito sa mga dapat na tandaan ng isang tao na kabilang sa isang pamilya. Sinasabi ng ating unang pagbasa na ang isang anak ay kailangang gampanan ang kanyang tungkulin sa kanyang mga magulang. Galangin, sundin, respetuhin,
Sapagkat ganoon din naman ang paanyaya sa mga magulang. Kaya hinihimo ang mga anak na maging responsable sa kanilang mga magulang dahil ang mga magulang din ay may pananagutan at responsibilidad sa kanilang mga anak. May reciprocity, may pagpapalitan. Gagawin ko ito sapagkat ito ang makabubuti sa iyo. Gagawin ko ito, igagala ko ang magulang ko sapagkat alam kong ito rin ang makabubuti sa akin. At ito rin ang nagpapatunay na sila ay aking mahal. Sila ay aking iginagalang. Ang pagmamahal ko sa kanila ay nagmumula sa pagmamahal ng Diyos. Kung hindi matututunan sa pamilya ang diwa ng pananagutan, mahihirapan din ang isang tao na magkaroon ng malawak na kamalayan, na makisangkot at managutan sa malaking pamayanan. Kaya pinipili ng iba na manahimik, hindi makialam, hindi makisangkot, dahil mahina ang kanilang pananagutan. Kaya dapat sa pamilya pa lamang, matuto na tayo sa responsibilidad, sa tungkulin, sa pananagutan natin sa bawat isa. Sapagkat ito ang tamang tugon ng isang taong nagmamahal, ng isang taong inaalala at ginagampanan ang pangangailangan ng kanyang kapwa. At panghuli, mga kapatid, ang isang pamilya ay isang lugar ng pakikinig. Sa pamilya, ikaw ay kabilang. Sa pamilya, natututo tayo ng pananagutan. Sa pamilya, natututo tayo makinig. The family is a place to listen with each other. Hingga ngayon sa ating Ebanghelyo, ang pagkilos na ginawa ni Jose upang iligtas ang banal na mag-anak. Kaya nga siya ang patron, pintakasi ng buong simbahan. Dahil sa mga enkwentro sa ating Ebanghelyo ngayon, hindi hinayaan ni Jose na mapahamak ang batang Jesus at ang ina, ang mahal na Birhen. Kaya hindi rin niya pababayaan ang mga tao, mga alagad na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung mapapansin ninyo, no, di ba kayo nagtataka? Ba't parang hindi nagsasalita si Jose? Halugugin niyo ang Bible, ang mga Ebanghelyo, wala kayong makikita na pangungusap o sinabi ni Jose. Never in the Gospels, Joseph has spoken. For the simple reason that the very life of Saint Joseph is a life of listening to the will of God. Tinuturo sa atin ng katahimikan ni Jose
kinakailangan sundin ang kalooban ng Diyos. At magagawa natin iyon kung tayo ay marunong makinig. Mahirap ang sitwasyon ng isang pamilya na walang kakayahang makinig sa isa't isa. Kung ang lahat ay sabay-sabay na nagsasalita, kung ang lahat ay sabay-sabay na naninindigan na sila lamang ang tama, tiyak ang pamilyang iyon ay magkakawatak-watak at magkakahiwa-hiwalay. Maaaring magkakasama pa kayo, maaaring sa isang bahay lamang kayo, pero dahil hindi kayo nakikinig sa isa't isa, malayo na ang puso niyo sa isa't isa. At sa pakikinig natin, mga kapatid, lalo-lalo na sa mga magulang na narito, hindi ninyo kailangan magbigay ng solusyon sa lahat ng pagkakataon. Dahil kung pakikinggan ninyo ang inyong mga anak, kung tutusin ka, hindi nyo maiintindihan ang pinagdadaanan nila. Mag-share yan ng mga kanilang karanasan na sila lamang ang lubusang nakakaunawa. Pero di na mga magulang na unawaan ko na gusto natin ibsan ang kanilang pinagdadaanan. Dahil mahal na mahal natin sila, ayaw natin sila masaktan. Kaya kung magsabi sila sa atin, gagawa tayo ng solusyon, magbibigay tayo ng payo. Pero kung minsan, yung payo natin, malayo sa realidad na kanilang kinakaharap. Kaya mga magulang, kung makikinig kayo sa inyong mga anak, makinig tayo ng buong pagmamahal. At aminin natin sa ating mga sarili na kung minsan wala tayong maihahandog na solusyon, lunas, payo sa kanilang pinagdaraanan. Ngunit ang mahalaga, hindi sila nag-iisa. Ang mahalaga, anuman ang mangyari, nandiyan ka para sa kanila. Wala ka mang solusyon, ang mahalaga, mahal mo sila. Minsan hindi naghahanap ang inyong mga anak ng solusyon. Naghahanap lamang sila ng mga tao handang makinig sa pinagdaraanan nila. Kaya yung buhay ni Jesus, pansin nyo naman din, mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, papansinin nyo mo may mga kwento tungkol sa kanyang pagsilang. May ilang kwento rin na siya ay binata, 12 anos. Pero susunod na kwento, si Jesus 30 anos na.
ganito kay Dating Jesus. Kung siya'y nagbibinata, ano nangyari doon? Wala tayong kwento tungkol doon. Wala kayong makikita sa gospel, sa Bible, sa mga nakatagong taon ni Jesus. Ang ulat natin, mga kapatid, yung mga panahon yun, yung mga taon na iyon, ay panahon at taon ng pakikinig ni Jesus sa buhay. Na sa mga panahon na hindi natin nakikita kay Jesus, ito yung mga panahon na lubusan ang kanyang pakikinig sa kalooban ng Diyos. At natutunan niya yun kay Jose sa kanyang ama. Mga kapatid, ito yung tatlong paanyaya sa atin ngayong kapistahan ito ng banal na mag-anak. Ang bawat pamilya, sa pamilya, ikaw ay kabilang dahil ikaw ay minamahal. Sa pamilya, tinuturuan tayo ng tamang pananagutan. At sa pamilya, tinuturuan tayo makinig ng may pagmamahal. Pagdasal natin, pagpasalamat natin, o ang pamilya natin ay may mga ganito ang katamihan. Ipagdasal naman natin yung mga pamilyang humaharap sa pagsubok at nangangailangan ng mga ganitong katamihan. Bilang simbahan, bilang isang pamilyang tinawag ng Diyos, gampanan natin ang mga katamihan ito. Kabilang at pananagutan kita, pakikinggan kita, dahil mahal kita. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga pangalan ng Panginoon. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nakatulong siya na ng Espiritu Santo, bilang ng isang nangyayari, bilang siya kasama ng Panginoon, bilang ako sa krus na patay, nanakos siya doon ng panibago, na may gatong araw na buhay na umakyat sa langit, at ipagpog sa akin ng Diyos ang mga makakinig sa lahat. Doon magmula pa rin pagpupog sa mga buhay na patay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, Sa banal sa mga Katolika, sa kasamahan ng mga anak, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagbuhay ng pagmuli ng mga patay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Bilang isang pamilyang tinawag ng Diyos, taas natin ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging huwaran nawa ang simbahan sa mundo sa pagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ituring nawa ng mga nalulungkulan sa pamahalaan ang salita ng Diyos bilang batayan at alikhain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang lumago sa paggalang at pag-ibig ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo, Panginoon,
silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila sa kaniyang kaharian ang liwanag na di magmamaliw. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang ilang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa amin. Lahat ng ito'y tinataas namin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Hosanna,
Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ko niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at nanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagsigayon Ang misteryo ng pananampalataya. Sa iyo ang kinakay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami nilarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasabo namin kami magsasado-sado sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amanin namin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay isang nilayo na aming Papa, at ipagod ang higyo na aming obispo at ang tanang kaparehan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday nang may patasang silang muling magbubuhay. Gayon din ang lahat ng mga tumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kalimalagan. Kawa mo ang paging kaming lahat na makasano sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga nabibing Maria ni ng Diyos, isang Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, sa Bartolome na aming takot, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng pagdudulot sa iyo, may pagdiwang nawa namin at pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
natin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kanilan at kapangyarihan at kapabalikan ng pakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghaya ko ang aming pananampalataya at walang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mayon, Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. magsiluto na. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aari sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inungiyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako nakakarapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang, ay gagawin na ako. Panginoon, bilang paglalang sa walang ng Eucharistia, kapag ito ay ating tatagatin sa kamay, mangyari lamang isubuagan natin ito upang maiwasan na ibang pag-ulit.
Magsitayo tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piling na banal, ay gawin mong makapabuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos namin pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po tayo para sa ilang ngalan. Tayo po ay meron sa collection at ito ay para sa pagdiriwang ng Holy Family Sunday at para sa RNF Audio Sound System. Una, para sa pagsasaayos na ating sound system. Ang naliko po natin sa second collection at pledges noong nakaraang linggo ay 56,069 pesos. At ang kabuuang collection natin ay 2,118,850. Patuloy mo natin ipagdasal ang katuparan ng gawain ito alay natin sa ating patron, San Bartolome. Ang pinagol na po ang ating kalendaryo para sa taong 2026. Maaari po itong ma-avail sa opisina ng parokya o sa labas ng simbahan. Ang schedule ng pagdiriwang ng banal na misa para sa December 31, bisperas ng bagong taon. Ang kumpisahan ay sa ganap na 6:30 p.m. at ang New Year's Eve Vigil Mass ay sa ganap na 9 p.m. Sa January 1, 2026, ang nakilang kapistahan ng mahal na Birhen Maria, ang ina ng Diyos. Ang misa ay katulad doon ng mundo, 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., 11 a.m., 3 p.m., 4:30 p.m., 6 p.m., at 7:30 p.m. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Sa diwa ng kapistahan ng banal na mag-anak, inaanyayahan ko po ang lahat ng mga mag-anak na narito ngayon na lumapit sa harapan upang tumanggap ng special blessing. Mga pamilya, mag-anak na narito ngayon, magkakasama kayo sa dumadalo sa banal na misa, lumapit lamang po kayo sa harapan at upang kayo ay magkalooban ng natatanging pagbabasbas. Kung marami po kayo, sa kopya nyo, pari po yung sa kaliwa at sa kanan. Lumapit na lamang po at marami po kayo. Yung iba po sa kopya ko, pari po yung dito sa may gilid natin. Okay? Dalapitan naman po natin kayo. Ito po sa likod ng lektor, makikita po lektor ng commentator. Dito po sa mga lektor. Okay? Huwag nyo naman po galawin yung connection. Hindi po yan answer prayers. Marami po kayo. So, magbabago tayo ng minister para doon sa mga nasa likod magbabasbas din po. O Panginoong Diyos, kasihan ng iyong mga biyaya ang mga mag-anak na ito na nakitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak na ito upang sa bisa ng iyong lingap ang mga magkasambahay ay magkaroon ng kapayapaan at katiwasayan. Gawin tularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose. Naway pagpalang samot na langin namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
Nanginginig na. Tumba na ako. Feeling ko dapat dito nakatutok sa uy. Did you travel German? Palakpakan po natin ang Pamilyang Kristiyano. Ito po ito sa isa. Maraming salamat po sa lahat ng tumalo, nagtingkod at nagsiganap sa ating banal na misa, sa mga tumutubo po sa ating live streaming mass. Maraming salamat po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at gawa po sa susunod na tayo ay magaling na sa inyong karamdaman. Maraming salamat din po sa mga naglandok ng kanilang mga biyaya para sa ating mga gawain, paggawain, sa mga patuloy na tumatakinig ng ating satayanin program, ng ating pagsasayos ng sound system, at sa mga advokasya at bitahin, mga proyekto ng ating parokya, ng simbahan, ng diocese. Maraming salamat po. Mag-ingat po, gawin maging mabunga, makiwasay, at ligtas ang inyong darating na linggo, ang inyong darating na taon, at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Magsinalita tayo. Suriin niyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang isa, umayo kayo, magayapa. Salamat sa Diyos.